Voluntaryo na rin nagpa-drug test ang ilang pang senador sa gitna ng issue kaugnay sa paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Bukod kay Senator Juan Miguel Zubiri, nagpa-drug test na rin ngayong araw si Senator Raffy Tulfo. Pinadrug test din niya ang humigit kumulang 30 staff. Ani Tulfo, kapag may nagpositibo, otomatikong sisibakin sa pwesto habang sumasailalim sa confirmatory test ng DOH. Sakaling siya naman daw ang mag-positive, magre-resign daw siya. Nauna nang hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Jesus Escudero ang random drug testing sa mga opisyal at empleyado ng Senado. Pinasasagot ng Korte Suprema ang Senado, Kamara, COMELEC at si Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay sa pag-postpone sa barangay at SK elections o BSKE ngayong taon. Yan po ay matapos questionin sa Korte Suprema kung naayon ba sa saligang batas ang bagong batas na nag-urong sa BSKE sa November 2026 imbes na ngayong Desyembre. Sabi ng COMELEC, agad silang tatalima sa utos bilang bahagi ng petisyon. Sinisikap pang kuna ng pahayag ng GMA Integrated News ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Bersamin. Gaya ng pagguho ng kanilang DK nitong Disyembre, tila gumuho na rin ang pag-asa ng ilang taga-Oriental Mindoro na maiibsa na ang problema nila sa baha. Yan ay kahit na isa ang lalawigan sa nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Nakatutok si Maki Pulido. Bayan ng Baco sa Oriental Mindoro ang isa sa pinaka-flood-prone area ng probinsya. Kaya umasa ang mga residenteng nakausap namin na tapos na ang problema ng baha nang sinimulang itayo ang dikeng ito na may habang 220 meters sa halagang nasa 250 million pesos. Ayon sa Engineering Department ng Bayan ng Baco, walang koordinasyon ang proyektong ito sa munisipyo. Pero batay sa kanilang monitoring, natapos ang dikeng ito noong April 2024. Pero gumuho ang ilang bahagi ng proyekto matapos lang ng nasa 7 buwan. Gumuho ang halos kalahati ng dike noong nakaraang Disyembre, kasabay ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha. At noong nakaraang Hulyo, panahong hindi dapat sila binabaha, nalubog uli sila sa malalim at rumaragas ang tubig. Pinasok na ang bahay ng mag-asawang Juliet at Marcelo at nalubog ang kanilang tanim na dati naman daw hindi nangyayari. Sabi ko sa amin, hindi na ito babahayin. Ang aming ito, libre na kami sa baha. Mas malaki ang baha ang mangyayari sa amin. Pati ho aming taniman. Nalulubogan ng mga taniman. Ang dike na dapat haharang sa tubig, nalubog daw sa dami ng tubig na rumagasa sa ilog. Ang proposal po dapat dito ay, dahil po sabi nga po ng mga taga rito ay matataas po ang baha. So dapat po mas matataas yung design ng flood control. 2 linggo na mula nang simulang i-repair ng kontraktor ang gumuhong dike, ang Relay Construction. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng kontraktor. Kung same design siguro po baka po maging ganun po ulit. Baka po bumagsak ulit. Kung ganun pa rin po ang gawin nila. Mahirap po ang pagbaha dahil sobrang laki ng tubig. Wala ang aming pong mga halaman, was out lahat po ang aming mga tanim. Kaya po ang mga tao, kawawa po. Sa bayan ng Nauhan, na ayon kay Governor Bons Dolor ay hindi maituturing na flood-prone area, higit sa kalahati ng flood control projects sa probinsya ay doon itinayo. Nasita na ng gobernador ang mga gumuhong dike sa bayan dahil daw substandard. Bakit sabi kong substandard? Ang cost, 561,000 per linear meter. Tapos ganun ang result. Gawa ang mga ito ng SunWest Inc. na sinusubukan pa naming makuhanan ng panig. Kabilang ang SunWest sa 15 kontraktor na tinukoy ni Pangulong Marcos na naka-corner umano sa 20% ng flood control projects sa buong bansa. Wala namang pagguho sa 2 proyektong nakakuha ng pinakamalaking budget na may kabuang halaga na higit 578 million pesos sa dikeng may habang higit 500 meters ayon sa kapitan ng barangay. Sa halagang yan, tinatayang nasa 1 milyon ang budget sa kada metro ng itinayong dike. Sa halagang ito, ayon sa kapitan ng barangay na protektahan sa baha ang 2 sityo ng Barangay Metosa at isa pang kalapit na barangay. Siyempre, magtataka ka rin. Bakit? Gano'ng kalaking pondo to? Pero nung nakita ko naman po na gano'n kaganda yung ginawa sa barangay namin.
Sa kabuuan, isang Oriental Mindoro sa nakakuha ng pinakamaraming flood control project na umaabot sa higit 11 billion pesos. Higit 3.3 billion pesos nito na corner ng top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Marcos. Kasama na rito ang mga proyektong may pinakamahal na project cost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Napabalita ng ilang mga kuneho sa Colorado sa Amerika, tila tinubuan daw ng mga tentacles o galamay sa muka. Pero bago kayo matakot at jump to conclusions, alamin muna natin ang sanhi nito. Maraming nangilabot sa mga litratong ito ng isang kuneho sa Northern Colorado, USA. Ang kawawang kuneho kasi, tila tinubuan ng mga itim na sungay o galamay sa ulo at muka. Ayon sa Colorado Parks and Wildlife, ang tumubo sa ulo ng kuneho, bunso daw ng isang virus na kung tawagin, SPV o Shop Papilloma Virus. Hango ang pangalan nito sa cancer researcher Richard E. Shop na siyang nag-imbestiga sa virus noong 1930s. Ang SPV, miyembro ng viral family na nagdudulot ng warts o kulugo sa ating mga tao. Hindi na ito delikado sa atin at sa iba pang mga hayop. Ang tanging puntirya kasi ng virus, mga kuneho lamang. Ang magandang balita, nawawala naman daw ang virus mula sa katawan ng infected na kuneho. Kusa rin daw na nalalaglag ang mga tumutubo sa kanilang muka na gawa sa keratin. Pero may ilang kaso raw ng impeksyon nagdulot ng cancer cell sa kuneho. Kaya sakali man na mahawaan ng SPV ang inyong mga alagang kuneho, mainam na ipakonsulta ito sa veterinaryo. Pero alam niyo ba na sa North America folklore, may isang maalamat na nilalang na mukha raw kuneho? Pero may mga sungay ito ng usa sa kanilang ulo. Ano ang tawag dito? Kuya Kim, ano na? Ito ang jackalope, isang mythical o maalamat na nilalang sa North American folklore. Ang pangalan nito, portmanteau o pinaghalong salita na jackrabbit at antelope. Ang mga jackalope kasi ay may katawan ng isang jackrabbit at sungay ng isang antelope. Hindi po totoo ang mga jackalope, pero may ilang eksperto nagsasabi ng mga nilalang na ito maaaring inspired o hango sa mga sightings noon ng mga kuneho na infected ng Shop Papilloma Virus. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, maging mapanuri sa mga aesthetic clinic na nakikita online. Sa Parañaque, 2 Vietnamese na nagpakilalang aesthetic doctors ang arestado dahil hindi pala lisensyadong mag-practice sa bansa. Nakatutok si Katrina Son. 175. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you. Huli sa isinagawang entrapment operation sa isang aesthetic clinic sa Parañaque noong August 12 ang 2 Vietnamese na ito. Sila umano ang tumatayong aesthetic doctors ng naturang clinic. We have at least 2 individuals who went to the office. Ang sabi po nila, they have a schedule for aesthetic clinic po. We found out that this aesthetic clinic involves 2 foreign nationals. Ngunit nang makumpirma ng mga otoridad sa PRC na wala silang lisensya para mag-practice ng aesthetic medicine sa ating bansa, ay nagkasana ng entrapment operation laban sa kanila. Sa naturang operation, nakita umano sa naturang clinic ang mga clinic beds at ilang mga gamot na ginagamit sa mukha. Ayon sa NBI, delikado ang mga ganitong pagpapractice umano ng mga di-lisensyadong doktor sa bansa. The fact that we could not check if they are really doctors, hindi tayo sigurado kung yung mga procedures na ginagawa nila at yung mga gamit na ginagamit for these procedures are approved by the FDA or other Filipino associations. Paalala nila sa publiko, huwag agad maniniwala sa mga nakikita online. Suriin kung may lisensya ang mga doktor sa klinik na pupuntahan at tignan kung FDA-approved ang mga gagamiting gamot sa iyo ng klinik. Kung dayuhan naman ng iyong doktor, i-check maigi kung may lisensya silang mag-practice sa bansa. Marami po kaming mga sinesurveillance ngayon na mayroong mga foreign nationals na nagpa-practice ng aesthetic, ng medicine dito sa Pilipinas. Kasong illegal practice of medicine at misbranding of products sa ilalim ng FDA at Pharmaceutical Act ang mga kasong haharapin ng mga sospek.
Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Natangayan ng 7,000 pisong halaga ng paninda ang isang tinderang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Jomer Apresto. Tila balisa ang babaeng yan na nakuha na ng CCTV sa bahagi ng Dagupan Creekside sa Barangay 49 sa Tondo, Maynila, linggo ng umaga. Makikita pa na ilang beses siyang nahagip sa video na nagpabalik-balik at tumatakbo. Natangayan pala siya ng halos 7,000 pesos na halaga ng mga paninda. Ilang minuto bago ang pagnanakaw, makikita ang isang lalaki na napadaan sa lugar. Tila kumuha pa siya ng tsempo at dahan-dahang tinangay ang malaking bag ng biktima na naglalaman ng mga sari-saring paninda tulad ng mga pangtali sa buhok at mga plastik. Ayon sa 32 anyos na biktima, dahil sa pagod, nakaidlip siya sa tabi ng kanyang rolling cart. Magdamag raw kasi siyang nagbantay sa palengke at maglalako naman sana siya pagsapit ng hapon. Kasi po, 200 lang po yung binenta ko sa palengke. Kulang na kulang po. Nakatulog po ako. Sa pahinga po ako, natulog po ako ng saglit para may lakas po ako para maglako po. Ang problema, inutang niya lang raw sa kanyang kapitbahay ang puhunan dito para may maipangkain ng kanyang 7 anak. Nananawagan siya ngayon ng tulong sa Manila LGU. Hindi niya alam kung gaano kahalaga nung paninda ko nakuha niya. Pambaon ng anak ko sa pangkain namin sa araw-araw. Misahe ko kay Mayor, sana po mabigyan ako ng pwesto para makakuha ko ng pang-araw-araw namin. Pangkain saka panggaso sa mga anak ko kasi ayoko po maranasan nilang magutom. Sabi naman ng barangay, bagamat hindi nila residente ang biktima, handa silang magbigay ng tulong sa kanya. Nakikipag-ugnayan rin daw sila sa iba't ibang barangay na posibleng nakakakilala sa salarin. Nag-usap kami ng council, total nalalapit na yung mga quarterly na sahod namin. Ambag-ambag kami para mapunuan yung mga nawala sa kanya. Makikipag-ugnayan po tayo sa mga kapulisan yung kailangan merong additional police visibility at barangay official, barangay tanod visibility para mailang yung mga tao. Nananawagan din ang barangay na agad makipag-ugnayan sa kanila sa oras na may makakilala sa lalaki na tumangay sa mga paninda ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Naghigpit panglalo sa seguridad ang Mangaldan National High School sa Pangasinan kasunod ng tangka-umunong pagpuslit ng balisong ng isa sa mga estudyante. Ayon po sa principal ng paaralan, agad nagsagawa ng investigasyon sa sumbong na may binubuli umano ang isang grade 8 student. Gumamit pa raw siya ng balisong para kikila ng pera ang grade 7 na biktima. Pero wala naman daw nakuhang balisong sa estudyante. Ayon sa principal, nakausap na nila ang mga sangkot na estudyante at kanilang mga magulang. Para maiwasang maulit ang insidente, hinigpitan ng bag, inspection sa gate ng paaralan. Makakatuwang din nila ang barangay at pulisya sa pagbabantay. Tutulong ang Amerika sa pagtiyak ng seguridad ng Ukraine habang binubuo ang isang peace deal kasama ang Russia. Ipinangako yan ni US President Donald Trump sa pulong nila ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa White House. Hindi pa malinaw kung anong klaseng tulong ang ibibigay ng Amerika. Pero sabi ni Trump, makakatuwang nila ang ibang European countries. Sabi naman ni Zelensky, malaking tulong ang commitment ng Amerika, sabay anunsyong bibili ang Ukraine ng nasa $90 billion na halaga ng US weapons. Wala pang pahayag ang Russian Kremlin sa umano'y agreement. Pero ayon sa isang senior US official, posibleng magpulong sina Zelensky at Russian President Vladimir Putin sa Hungary sa mga susunod na linggo. Nalagpasan na ng World Expo sa Osaka, Japan ang kinakailangang ticket sales para mabawi ang mga ginastos para rito. 2 buwan bago ang pagtatapos ng Expo sa Oktubre. At kabilang sa dinaragsa, ang Philippine Pavilion doon. Pero liban sa binansagang Expo 2025, ano pa kaya ang pwedeng gawin sa Osaka kung meron kang extra 24 hours? Mag-tour tayo sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa matatayog nitong gusali at matitibay na infrastruktura, walang duda, isa ang Osaka sa economic at cultural hub ng Japan. May 24 oras ka ba? Pwes,
tayo ng libutin ang natatanging lungsod na ito sa Kansai Region. Sa pag-ikot sa Osaka, tren ang pangunahing transportasyon. Marami rin sa mga Hapon naglalakad lang o nakabisikleta. Isa sa mga dinarayong pasyalan dito ang mga garden sa palibot ng Osaka Castle. Masarap maglakad-lakad dahil nakaka-relax ang dami ng puno at halaman. Ang iba naaliw sa pakikihalubilo sa mga kalapati. Pwede ring ipasyal ang fur babies. Nakilala ko nga ang isa sa mga friendly Shiba dog ng isang lolang Haponesa. Game na nagpapet ang aso at tila ayaw umalis. Pag nagutom, di dapat palagpasin ang masarap at authentic ramen. Mingi tayo ng spoon, wala daw. So sabi, ganito daw. Lasang-lasa. Malinamnam at yung sesame seed talagang ramdam na ramdam natin yung kapit. Panalo. At pagbusog na, diretso tayo sa masasabing highlight ng Osaka na talagang literal na maraming ilaw dahil sa mga LED at neon lights. Ito ang Dotonbori, ang lugar na ang kanal tila naging sentro ng komersyo, shopping at kainan. Dinarayo at maraming nagpapapicture sa imahe ng Running Man na sinasabing imahe ng isang atletang Pinoy. May nakilala pa akong Phil-Am na nakabase sa Texas, USA at nagpapakasyon sa Osaka. Actually, I really like the place. Sinasabihan ko nga siya na dito lang ako titira. Iba lang like the public transport and everything, very efficient. May pinipilahan ding kainan sa Dotonbori na di natin pinalagpas. Yan ang takoyaki restaurant na ito. Ako yan, umuusok pa. Ang laki nung tipak ng pugita. Mula rito sa Osaka, Japan, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Roller coaster of emotions ang naramdaman ng Encantadix sa muntik ng pagbawi ni Sangre Perena sa brilyante ng apoy. Pero di pa man yan tuluyang nababawi, alam naman na ni Tera ang tungkulin sa Encantadia. At in real life, meron din palang mission si Bianco Umali. Makichika kay Aubrey Carampel. Aking Tera Mitena, ikaw ay manatili sa akin! Brilyante na, naging bato pa. Ganyan ang naging tagpo kagabi sa Encantadia Chronicles Sangre nang maagaw ni Sangre Perena ang brilyante ng apoy mula kay Olgana. Pero di pa man nag-iinit ito sa kamay ni Perena. Muli naman itong nabawi ng oblar ng Miniave. Mabuti na lang at nakapag-evictus ang mag-ashti sa lugar ng mga duwende. Dito, ipinagtapat ni Perena ang magiging misyon ng kanyang hadiyang si Tera. Napakalaki ng bahaging iyong gagampanan upang mabawi natin ang inang Kinimitena. Ikaw ang mangunguna sa pagliligtas ng Encantadia. Ayon kay Kapuso Prime Gem Bianco Umali, overwhelmed siya sa mga natatanggap na reaksyon mula sa Encantadix dahil nagkita na sila ng kanyang ashti, more exciting and intense episodes pa ang dapat abangan. Ito na yung tinatawag namin na Ashti and Hadia duo. Yung journey ni Tera kasama si Perena kasi sobrang minahal din namin at na-enjoy namin ni Ate Glay yung pagtitaping namin ng kung ano yung arc namin dalawa sa storyang to. At malaking factor si Perena sa buhay ni Tera kaya yun ang dapat nilang abangan. Kahit for the explain ng tita, ang Ashti, tila shook naman si Tera sa kanyang narinig. Pasensya na, hindi ko kasi talaga magets. Paano ho nangyari na yung isang katulad ko ang mangunguna ho sa pakikipaglaban sa mundo ninyo? Pagbigyan na raw ang New Sangre dahil mahirap naman daw talagang i-absorb ang mga ipinagtapat ng kanyang ashti. Wala naman talaga sa isip niya ang taga-ibang mundo siya. Ang
isip at pakialam lang naman ni Tera ay gusto lang niya makatulong, yun lang. Pero hindi niya na-realize kung gaano pala kabigat at kung gaano kalaki na hindi lang pala mga tao ang matutulungan niya, kundi isa pang buong mundo. Pero kung sa telebisyon, misyon ni Tera na ipagtanggol ang Encantadia. In real life, may importante ring misyon si Bianca. Ngayong hapon, isa si Bianca sa mga panelist bilang isang advocate ng breast cancer prevention awareness. It's because I lost my mom to breast cancer when I was 5. Mahalaga sa akin to spread awareness of what self-care and what women's health really means, especially to the younger generation, because I wouldn't want any other little girl to go through what I went through. Sa panel, nag-share si Bianca kung gaano kahalaga ang screening at detection para maagapan ang sakit na breast cancer. Ito pong pagiging advocate ko para sa breast cancer, hindi ko po ito ginagawa ng para sa akin lang. This is a mission for my mom at para na rin sa kabataan at sa mga babae na maaaring matulungan ko through the story that I have. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mahigit 100 pamilya ang nasunugan sa Davao City. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa halos 70 bahay sa Purok, San Isidro, Barangay Agdao proper. Ayon sa Davao City Fire District, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na mabilis kumalat. Tinatayang nasa 1.5 million pesos ang pinsala ng apoy. Sa Davao Skate Park muna pansamantalang tumutuloy ang mga apektadong residente. Nahuli ang rumble ng mga kabataan sa Baguio City. Sugatan ng kuyugin ang dalawang lalaking yan malapit sa isang inuman madaling araw kahapon. Ayon sa pulisya, sinubukang awatin ng isa sa mga biktima ang isang babae at lalaki na nagkasagutan. Pero sinaktan at binugbog siya. Doon na lumapit ang ikalawang biktima para rin sana umawat pero siya naman ang pinagbalingan. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, hindi magkakakilala ang mga sangkot sa gulo. Desidido ang mga biktima na sampahan ng reklamong physical injuries ang mga nanakit sa kanila. Wala pang pahayag ang magkabilang panig. Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. As a way to celebrate Marian Rivera's 20 fruitful years sa showbiz, it's time to give back. Bumisita si Marian sa Philippine National School for the Blind para makipag-bonding at magbigay ng iba't ibang tulong at donasyon. Sa isa namang TikTok challenge, very cute kumasa sina Yan kasama ng anak na si Sixto. Who Wanna Rock with Jenny? Este Jillian! Trending na naman si Jillian Ward sa kanyang Like Jenny dance performance. Sa TikTok, meron na agad yan, mahigit 1.5 million views. One proud mom naman si Katrina Halili sa kanyang anak na si Katie wearing her Filipiniana habang rumampa on stage. Napaindak nga raw si Katie dahil pinatugtog ang kanyang favorite song. Milestone sa maraming kids, yung maging strong and independent, lalo pag pumapasok sa school. Pero lalo naman ang nakilala nating 8 taong gulang na bata sa Pagadian City. Hindi niya nakikita ang daan dahil sa kondisyon ng mata, pero carry na raw niya magpunta sa kanyang classroom. Gusto niya talaga siyang, ayaw na niyang magpahawak kasi alam niya na daw. Siya ang grade 2 student na si Princess Scarlett. Ipinanganak na visually impaired o hindi nakakakita ang dalawang mata. Kwento ng kanyang tito Ricky, araw-araw niyang inihahatid sa skulang pamangkin. Pero pagdating sa campus, hindi na niya nagpapahawak o nagpapaalalay si Scarlett papunta sa classroom. Mga kapuso, may cane o tungkod si Scarlett pero kahit hindi niya ito ginagamit dahil kabisado at malapit lamang anya ang kanilang classroom. Pero nakasunod pa rin ang kanyang tito Ricky para matiyak na ligtas niyang mararating ang klase. Nag-aalok din ng tulong ang kanyang mga classmate para safe na safe si Scarlett.
Pero hindi lang sa simpleng achievement na yan proud ang kanyang Tito Ricky. Si Scarlett kasi, ayan, active sa klase at mahilig sa music. Katunayan, magaling siyang kumanta. At eto naman, marunong pang tumugtog ng piano. At nag-aaral na rin siyang, ayan, maggitara. Napakagaling. Pangarap daw ni Scarlett na maging isang sikat na singer, composer at teacher. Na Emil, hindi naman imposibleng mangyari sa ipinapakita pa lang niyang dedikasyon ngayon. Scarlett, sana napakinggan mo ang ulat na ito at hiling namin na mag-ingat ka palagi ha at mag-aral ng mabuti. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.